Nakikipaglaban si Ash sa isang trainer. Umatake ang Scizor ng kalaban gamit ang Fury Cutter. Gumanti si Torkoal ng Flamethrower, ngunit sumablay ito. Gumamit ng Hyper Beam si Scizor, ngunit nawala ng bisa ang atake dahil sa Iron Defense ni Torkoal. Napansin ni na Brock, Max, at May kung gaano kakumpiyansa si Ash ngayon. Sinubukan ni Scizor na gumamit ng Metal Claw, ngunit natalo ito ng overheat ni Torkoal. Nanalo si Ash at ibinalik si Torkoal sa kanyang Pokeball. Nagpasalamat ang kalaban kay Ash para sa laban, at sinabing alam na niya ngayon kung bakit may 7 badge na si Ash. Nagpasalamat si Ash sa kanya at sinabi na mananalo rin ang kanyang kalaban kung mas magsasanay pa ito. May isang kakaibang lalaki ang nakarinig sa kanila. Nagtatrabaho ang Team Rocket sa isang restaurant, nakasuot ng pang-waiter, at inutusan ni James si Jessie na pagsilbihan ng gatas ang isang customer. Nainis si Jessie sa kanya, ngunit sinabi ni Meowth na wala silang magagawa kung palagi silang nag-aaway. Nakita ni Jessie na tama si Meowth dahil wala silang gaanong pera at hindi pa rin nila nakikita ang mga bubuwit. Nagsimula nilang isipin ang kanilang buhay sa isang isla nang walang anumang obligasyon. Pumasok ang isang lalaki na nag-espiye sa mga bida at nagtanong kung nasaan ang lalaking nagtrabaho rito noon. Sinabi ng Team Rocket na umalis na ito, ngunit nandito sila para pagsilbihan ng mga customer. Gusto ng lalaki ng isang basong gatas na may peppermint na ikinagulat ng Team Rocket. Inisip ng lalaki na may problema sila roon, ngunit kinakabahang itinanggi iyon ng Team Rocket. Nakakita ang mga bida ng isang restaurant at nagpas siyang kumain doon. Umupo sila sa isang mesa, kung saan sinabi ni na May at Max na maganda ang ipinakita ni Ash sa laban kanina. Sinabi ni Ash na hindi masyadong mahusay ang kalaban niya kanina, kaya makikipaglaban siya sa mas magaling. Sinabi ni Brock na nagiging masyadong kumpiyansa na si Ash, ngunit sinabi ni Ash na siguradong mananalo siya kahit sino man ang susunod niyang makaharap. Sinabi niya na pagkatapos nilang mananghalian, maghahanap na siya ng malakas na makakalaban. Lumapit si James para pagsilbihan sila, ngunit nagulat ito na narito ang mga bubuwit at nagmadaling bumalik sa loob. Samantala, ininom ng lalaki ang kanyang gatas at nakita ang mga bida. Sinabi ni James kina Jessie at Meowth ang kanyang nakita, kaya inisip ni Jessie na dapat nilang hulihin si Pikachu dahil maaari silang yumaman. Inisip ni Meowth na dapat muna nilang paalisin ang lalaki dahil tiyak na patatalsikin sila nito kapag nakita silang nakikipag-away malapit sa paborito nitong restaurant. Kinakabahang inamin ni na Jessie at James na tama si Meowth. Habang umiinom sila ng juice, tinanong ni Brock si May kung aling Pokemon ang gagamitin niya sa susunod na contest, ngunit hindi pa siya nakakapagpasya. Nakita ni May na maayos ang kalagayan ng lahat ng kanyang Pokemon. Bigla na lamang, lumapit ang lalaki at sinabing kailangan niyang magpasya ng mabuti dahil mahalaga ang matibay na teamwork kasama ang mga Pokemon para manalo. Nagpasalamat si May sa lalaki para sa payo habang napagtanto ni Max na ang lalaki ay si Drake mula sa Elite Four ng Hoenn. Nagulat ang Team Rocket na kabilang siya sa Elite Four, kaya naisip ni Meowth na ang gatas ang nagpatibay sa matanda. Pinuri ni Drake ang mga kasanayan ni Ash dahil nakita niya ang laban ni Torkoal laban kay Scizor. Nagpasalamat si Ash sa kanya at nagpakilala ang mga bida. Inanyayahan ni Drake ang mga bida na sumakay sa kanyang bangka na sinang-ayunan ng lahat. Nagpasya si Jessie na sumama para makasakay, ngunit pinigilan siya ni James dahil madali silang mapapatalsik ni Drake. Gayunpaman, sinabi ni Meowth na dapat silang mangarap ng malaki para manalo. Pinuri ni Drake ang gatas na isinilbi sa kanya ng Team Rocket at pumayag siya na sumama ang mga ito sa kanya. Naghintay sila sandali at habang namamangha ang mga bida kay Drake, isang malaking barko ang lumayag patungo sa kanila. Isang lalaki sa barko ang nagsabing maayos ang lahat at sinabi ni Drake na ang lalaking iyon ay ang kanyang first mate. Sumakay sila at nakita ang malaking deck ng barko na mukhang isang palaruan. Hiniling ni Max kay Drake na ipakita ang kanyang mga Pokemon, ngunit sinabi ni Drake na walang gaanong saya sa pagpapakita lamang sa mga ito. Sa halip, hinamon ni Drake si Ash sa isang laban na sinang-ayunan naman ito. Iginiit ni Ash na nasa rurok siya ng kanyang galing, kaya nagmungkahi si Drake ng 3-on-3 na laban at ang makakakuha ng 2 panalo ay ang siyang itatanghal na panalo. Nasabik ang Team Rocket sa pagkakataong ito para mahuli si Pikachu. Inilabas ni Drake si Shelgon at si Pikachu naman ang napili ni Ash na ilaban dito. Nagsimula si Pikachu sa Thunderbolt na kumuryente kay Shelgon. Nagulat si Brock dahil hindi man lang inutusan ni Drake si Shelgon na umiwas. Inulit ni Pikachu ang kanyang atake, ngunit lumayo si Shelgon at gumamit ng double edge. Sinabi ni James na ang bilis ni Pikachu ang nagbigay ng bentahe rito laban kay Shelgon. Napansin ni May na marami siyang alam tungkol kay Pikachu, kaya kinabahan si James. Umiwas si Pikachu gamit ang quick attack. Nag-alala ang lahat dahil mukhang mahina ang diskarte ni Drake, bagaman sinabihan sila ng isang miyembro ng tripulante ni Drake na maging pasensyoso para makita ang lakas ni Drake.
Gumamit ng Iron Tail si Pikachu, ngunit hindi inaasahang gumamit si Shelgon ng Dragon Breath na nagpawalang bisa sa Iron Tail at gumamit ng Dragon Claw, kaya natalo si Pikachu. Nagulat ang mga bida sa kaganapang ito, ngunit ngumiti lang si Drake. Binuhat ni Ash si Pikachu na maayos naman ang kalagayan. Sinabi ng isang miyembro ng tripulante na hinintay ni Drake na lumapit si Pikachu sa kanya bago umatake dahil may mataas na depensa naman si Shelgon. Ipinunto din niya na nakipaglaban na si Drake sa maraming karagatan at napaka-eksperyensyado. Sinabi ni Drake kay Ash na agresibo ang kanyang mga atake, ngunit hindi kinalkula ni Ash ang lakas ng kanyang kalaban, kaya naman nag-backfire sa kanya ang sarili niyang mga galaw. Para sa susunod na round, inilabas ni Drake si Altaria at si Ash naman ay ang kanyang Grovyle. Habang nagulat sina Max at May sa pinili ni Ash, hinulaan ng miyembro ng tripulante na tatalon si Grovyle mula sa mga mast na parabang mga puno ang mga ito. Gayunpaman, sinabi niyang nirerespeto ni Drake si Ash bilang isang malakas na trainer dahil kung hindi ay hindi nito aanyayahan si Ash sa barko. Tumalon si Grovyle sa mga mast at habang umingiti si Drake, umatake si Grovyle ng Bullet Seed, ngunit umiwas si Altaria. Napagtanto ni Brock na gusto ni Drake na lituhin si Ash dahil hindi nito hinayaang umiwas si Shelgon sa nakaraang laban. Sunod, akmang gagamit si Grovyle ng Leaf Blade, ngunit lumipad palayo si Altaria. Sumimple si Altaria sa likuran at umatake ng takedown. Sunod, pinatalsik ni Altaria si Grovyle gamit ang Dragon Breath. Pinayuhan ni Drake si Ash na dapat niyang alisin ang mga walang kwentang bagay sa kanyang isipan para manalo. Sinabi niya na masyadong kumpiyansa si Ash at maaaring makaligtaan nito ang mga normal na bagay na kung sa kanya ay hindi niya papalampasin. Naniniwala si Drake na kung aalisin ng isang tao ang mga walang kwentang bagay sa kanyang isip at magko-concentrate, makokontrol nito ang laban. Gumamit ng Sky Attack si Altaria, ngunit nag-concentrate si Ash at pinagamit si Grovyle ng Quick Attack, kaya sumablay si Altaria. Umatake si Grovyle ng Leaf Blade, ngunit gumamit si Altaria ng Aerial Ace para umiwas at pagkatapos ay gumamit ng Solar Beam. Si Grovyle, na bumangga sa ilang mga bariles, ay natalo. Binuhat ni Drake si Grovyle at sinabing dapat itong dalhin ni Ash sa Pokemon Center, bagaman hindi naman malubha ang mga sugat nito. Sinabi ni Ash na gusto niyang mag-focus sa laban, kaya muling sinabi ni Drake kay Ash na dapat niyang tandaan ang pag-alis sa kanyang isipan ng mga walang kwentang bagay sa anumang laban bilang kanyang pangunahing prioridad. Inanyayahan sila ni Drake na sumama sa kanila sa hapunan. Binigyan ni James ng inumin si May, pero nang tinanggap ni May ang inumin ay biglang kinuha ni Jessie si Pikachu sa kanyang kamay. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto at tinanggal ang kanilang mga disguise habang nasa loob sila ng kanilang balon. Iginiit ni Drake na isang napakababang gawain para sa sinuman ang magnakaw ng Pokemon ng iba at nangakong hindi sila kaaawaan. Inilabas ni Drake si Salamence na lumipad papunta sa balon at umatake gamit ang Dragon Claw na bumangga rito at nagpalaya kay Pikachu. Napatalsik ang Team Rocket dahil sa flamethrower ni Salamence. Namangha ang mga bida kay Salamence nang makitang marami itong lakas habang napansin naman ni Ash na ito ang kapangyarihan ng Elite Four. Nang gabing iyon, kumain ang lahat ng hapunan at namangha sa mga pagkain. Namangha si Brock sa pagluluto ni Drake at sinabi ni Drake na nakakapagpalakas ito ng mga trainer. Sinabi ni Drake sa kanila na katulad siya ni Ash noon dahil kumpiyansa rin siya at nanalo sa maraming laban. Nagsimula siyang maniwala na hindi siya matatalo at nakipaglaban siya ng paulit-ulit para patunayan ito, pero paulit-ulit din siyang natalo. Inabot ng matagal na panahon bago niya napagtanto na ang labis na kumpiyansa ang naging problema niya sa laban. Sinabi ni Drake kay Ash na ang pakikipaglaban ay hindi lang tungkol sa panalo at pagkatalo, dahil mayroon ka ring matututunan dito ng mga aral sa buhay. Sinabi rin niya na si Ash ay isang trainer na may potensyal, basta wag lang itong matakot na matalo at wag maging mayabang. Tinanggap ni Ash ang payo at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kasama si Pikachu. Naglalayag ang mga bida patungong Whales Island. Sinabi ni Brock sa kanila na isa itong preserve na hindi pa nagagalaw sa loob ng mahigit 1 milenyo. Nagpa siya sina May at Ash na magsanay roon sa pag-aakalang perpekto itong lugar para mag-ehersisyo. Pagdating sa isla, sinanay ni May ang kanyang Bulbasaur habang pinagamit naman ni Ash si Pikachu ng Thunderbolt sa isang troso. Napatalsik nito ang troso mula sa tubig at gamit ang Iron Tail, hinati ni Pikachu ang troso. Biglang binalitaan ni May si Ash ng magandang balita, natutunan na ng kanyang Bulbasaur ang Petal Dance. Dumating din si Brock at nanood habang ginagamit ni Bulbasaur ang Petal Dance sa mga paparating na alon. Bilib na bilib sina Ash at Brock habang pinuri naman ni May ang kanyang Bulbasaur. Habang nangongolekta ng panggatong si Max, may narinig siya sa mga bush. Isang nilalang ang lumabas mula sa bush, kaya napasigaw sa takot si Max. Tumakbo palayo ang nilalang habang nabitawan naman ni Max ang mga panggatong.
Dumating sina Ash, Brock, at May para tingnan kung ano ang nangyari at sinabi sa kanila ni Max na nakakita siya ng isang higanteng Cradily. Sinabi ni Brock na bihira nang matagpuan ang mga Cradily at ang pre-evolution nitong lilip, kahit na bilang mga fossil, dahil extinct na ang mga ito. Itinuro ni Max kung saan ito nagpunta, ngunit sinabi ni May na baka iba ang nakita ni Max. Bigla silang may narinig at nakita ang isang brelom na dumadaan. Sinabi ni May na brelom ang nakita niya, ngunit nangako si Max na patutunayan niyang Cradily ang nakita niya at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap si Max ng isang malaking gusali. Pumunta siya sa bintana at nakita ang maraming computer na tila isang laboratorio. Sa loob, nakita niya ang ilang lilip. Isang lalaki ang lumapit na nagsasabing mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na iyon. Habang hinahanap ni na May, Brock, at Ash si Max, napansin nila sa kanilang likuran ng Cradily na sinasabi ni Max. Isang babae ang dumating na nag-aalaga kay Cradily. Sinubukan ni Brock na magpapansin sa babae na nagpakilalang si Annie. Sinabi ni na Brock, Ash, at May sa kanya na hinahanap nila si Max, kaya sinabi ni Annie na baka nasa laboratorio ito. Sa laboratorio, dinala ni Annie sina Ash, Brock, at May sa kanyang asawa na sinabihan niya tungkol sa paglabas ni Cradily. Pinakiusapan ng lalaki si Cradily na huwag nang magpagala-gala ng ganoon. Ipinakilala ni Annie ang lalaki bilang kanyang asawa na si Professor Proctor, kaya nalungkot si Brock na may asawa na pala si Annie. Itinuro ni Max ang mga lilip na ikinagulat ng mga bida dahil dapat ay extinct na ang mga ito. Sinabi ni Annie na naklon mula sa mga fossil ang mga Cradily. Sinabi ng professor sa mga bida na pangarap niyang buhayin muli ang mga Pokemon na iyon dahil eksperto siya sa mga ancient Pokemon. Nag-espiya sa kanila ang Team Rocket na gustong hulihin ang mga ito. Sinabi ng professor sa kanila na nanirahan sa isla ang mga Anorith at Lilip at nakakonekta ito noon sa kalupaan. Nakakasiguro silang kumain sina Anorith at Armoldo ng mga sinaunang prutas mula sa mga puno na bahagi ng kanilang dieta dahil nakita rin nila ang mga buto ng mga prutas malapit sa mga fossil. Nang tumaas ang level ng dagat, nabuo ang isla at na-extinct ang mga Pokemon. Gayunpaman, gamit ang mga makina, binuhay nila muli ang mga Lilip at Anorith mula sa mga root at claw fossil. Inamin ni Professor Proctor na pangarap niyang magbukas ng isang theme park kung saan ang mga ancient Pokemon ay nakakahalubilo ng mga tao. Bilang pabor kina Annie at sa kanyang asawa, nangako ang mga bida na ililihim ito. Narinig yun ng Team Rocket at gaya ng dati, gumawa ng pantasya si Meowth tungkol sa kanyang boss na bibigyan nila ng mga Anorith at Lilip upang maibalik nito ang kanyang primal instinct na makipag-ugnayan sa kalikasan. Natuwa ang Team Rocket dahil iniisip nilang makukuha na nila ang kanilang promosyon. Binalaan ni Annie ang kanyang asawa na mag-e-evolve na ang isang Anorith. Nakita ng lahat ang Anorith na nag-evolve bilang isang Armoldo. Habang hinahangaan ni na Annie at ng kanyang asawa si Armoldo, lumitaw ang Team Rocket at hinuli si Armoldo sa isang lambat. Pinunit ni Armoldo ang lambat at pinatalsik ang Team Rocket gamit ang water gun. Pinuri ni Ash si Armoldo na bigla na lamang inatake ang lahat at tumakbo palayo. Habang hinahabol ito ng mga bida, sinabi ni Max na ginalit ng Team Rocket si Armoldo kaya ito nagwala. Sinabi ni Annie na may kauntingang pagka-wild ang personalidad ni Armaldo, pero sinabi ni Proctor na hindi pa rin ito dapat gagawa ng ganitong bagay. Kumain si Armaldo ng ilang prutas na agad naman itong iniluwa dahil hindi nito nagustuhan ang lasa. Dumating ang mga bida para kunin si Armaldo, ngunit inatake sila nito ng water gun. Habang nagtatago ang lahat sa likod ng mga bato, lumapit si Pikachu kay Armaldo para pakalmahin ito. Inilabas ni May si Beautifly at si Brock naman ang kanyang fortress para tumulong na pakalmahin si Armoldo. Gayunpaman, inatake sila ni Armoldo, kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga Pokemon. Kumain si Armoldo ng mansanas at iniluwa ito. Dahil wala na silang gaanong pagpipilian, inilabas ni Ash si Corphish para makipaglaban. Gumamit si Corphish ng Crab Hammer, ngunit inatake ito ni Armoldo. Umatake si Corphish ng Bubble Beam, ngunit kinontra ito ni Armoldo ng Water Gun, at natalo si Corphish. Naghukay si Armoldo, at umalis. Sinabi ng professor na may hinahanap si Armoldo, at siguradong hindi ito mga mansanas. Ipinaliwanag ng professor na hinahanap ni Armoldo ang mga berry mula sa 2 siglo na ang nakalipas. Alam niyang hindi masarap ang lasa ng iba pang bagay para kay Armoldo, at mayroong pang ganoong mga berry sa dulo ng isla. Lumabas mula sa paghuhukay si Armoldo at pinuntahan ng mga berry, ngunit nakita rin ng mga bida doon ang Team Rocket na nakasakay sa isang makina. Ipinasok ng Team Rocket si Armoldo sa loob ng makina at binanggit ang kanilang moto. Sinabihan ng mga bida ang Team Rocket na pakawalan si Armoldo, ngunit umalis lang ito sakay ng kanilang makina para pumunta sa laboratorio at nakawin ng iba pang fossil Pokemon doon. Nagalit si Proctor at sumampa sa makina.
Sinubukan ni Armoldo na makalabas, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil gawa sa matigas na metal ang sasakyan. Nangako si Proctor kay Armoldo na ilalabas niya ito. Narinig ito ng Team Rocket, kaya kinuha ni Meowth ang professor gamit ang robotic arm at inihagis ito palayo. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu, ngunit walang epekto. Inilabas ni May si Bulbasaur na gumamit ng Petal Dance, ngunit nalihis ito. Gayunpaman, tumama ang atake sa isang bundok, kaya may nahulog na malalaking bato na pumilit kay Meowth na lumiko, ngunit natumba ang makina. Napansin ni Max na ordinaryong metal lang ang ilalim nito, kaya inutusan ni Proctor si Armoldo na butasin ito, na labis na ikinadismaya ng Team Rocket. Sinabi ng Team Rocket na hindi pa natatapos ang laban, at inatake ni Meowth si Armoldo gamit ang Fury Swipes, pero nabali ang kanyang mga kuko dahil sa Rock Blast ni Armoldo. Pinabagsak ni Bulbasaur si Meowth gamit ang Petal Dance, at pinatalsik naman ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunder. Kinain ni Armoldo ang mga berry, at naging mas masaya. Sinabi ni Proctor na bahagi na ng kanilang pamilya si Armoldo, habang sinabi naman ni Annie na umaasa siyang mapapatira nila rito ang lahat ng ancient Pokemon ng payapa. Pinuri ni Max ang Petal Dance ni Bulbasaur, kaya nagpa siya si May na si Bulbasaur na ang gamitin sa kanyang susunod na contest. Lumingon si Armoldo at pinanood ang paglubog ng araw, kaya sinabi ng mga bida na gusto nitong panoorin iyon, dahil ang paglubog ng araw ay hindi nagbago kahit kaunti sa paglipas ng panahon.